Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Sa bawat isa sa atin, may mga hamon at pagsubok na dumarating sa ating buhay. Minsan, tila ang mundo ay napakabigat at ang mga pasanin ay tila hindi na natin kayang dalhin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nandiyan ang ating Panginoon, ang ating gabay at lakas. Ngayon, ating talakayin ang isang napakahalagang tema. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala sa Kanya at gagawin niya ang lahat. Ang talata nito ay nagmula sa Aklat ng Awit 37:5 at ito ay nagdadala ng napakalalim na mensahe ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sa ating paglalakbay sa buhay, napakahalaga na matutuunan natin ang tamang pagkakatiwala sa Kanya. Madalas tayong nag-aalala at naguguluhan sa mga desisyon na kailangan nating gawin. Maaring nasa sitwasyon ka na iyon na hindi mo alam kung ano ang susunod na hakbang. Pero sa ating pagninilay-nilay na iyong araw, nais kong hikayatin kayong ilagak ang lahat ng inyong pangarap, pagdududa at pangamba sa ating Diyos. Ang ating Panginoon ay tapat at hindi siya kailanman nagkukulang sa kanyang mga pangako. Alam niyo po, sa bawat hakbang natin, may mga pagkakataon tayong nagnanais na kontrolin ang lahat. Ngunit sa katotohanan, may mga bagay na hindi natin kayang hawakan. Ang magandang balita ay, hindi natin kailangang labanan ang ating mga laban ng mag-isa. Ang ating Diyos ay nandiyan, handang umalalay at magbigay ng gabay. Sa mga oras ng takot at pangamba, muling ipaalala sa ating sarili ang mga salita ng ating Panginoon. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Isipin natin ang mga pagkakataong nagtiwala tayo sa mga tao, mga kaibigan, pamilya o kahit sa mga estranghero. Paano natin nahanap ang lakas at kapayapaan sa mga pagkakataong iyon? Sa parehong paraan, makahanap tayo ng kapayapaan at kapanatagan kapag inialay natin ang ating mga lakad sa Diyos. Ang pagtitiwala ay hindi isang madaling bagay, ngunit ito ay isang hakbang na makapagdadala sa atin sa mas mataas na antas ng pananampalataya. Sa ating pagtalakay sa tema ito, hinihikayat ko kayong magkomento sa ibaba. Anong mga karanasan ang mayroon kayo na nagpatibay ng inyong tiwala sa Diyos? Paano kayo nakahanap ng lakas sa Kanya sa mga panahon ng pagsubok? Ang inyong mga testimonya ay mahalaga, hindi lamang sa inyo, kundi pati na rin sa ating komunidad. Ang bawat kwento ay nagbibigay na inspirasyon at lakas sa iba. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, hinihikayat ko kayong gawin ito. Ang bawat pag-subscribe ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa ng salita ng Diyos at sa ating mga talakayan. Makasama natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito at sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Sa mga susunod na minuto, tayo ay magpapalalim ng ating pag-unawa sa kung paano natin maipagkakatiwala ang ating mga lakad sa Panginoon. Tatalakayin natin ang mga practical na hakbang na maaari nating gawin upang mapalakas ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya't huwag kayong alis at samahan ninyo ako sa pagninilay-nilay sa mga kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa ating araw-araw na buhay. Maraming salamat sa inyong pagdalo at inaasahan kong magiging makabuluhan ang ating talakayan. Magpatuloy tayong magdasal at magtiwala sa ating Panginoon sapagkat Siya ang ating ilaw at gabay sa madilim na landas. Ang Awit 37 ay isang makapangyarihang paalala sa atin na dapat nating ipagkatiwala ang ating mga lakad sa Panginoon. Sa buhay na puno ng mga hamon at pagbabago, madalas tayong nahulog sa bitag ng pag-aalala at takot sa hinaharap. Subalit, ang talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na lumikha ng isang ugnayan ng pagtitiwala sa ating Diyos. Ang pagsasabi na ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon ay hindi lamang isang simpleng pahayag. Ito ay isang tawag sa pagkilos, isang hamon na tayo ay lumakad sa pananampalataya at hindi sa mga takot ng ating puso. Ang pagtitiwala ay hindi palaging madali. Sa ating makabagbag damdaming mundo, puno ng hindi tiyak na mga pangyayari, ang ating likas na ugali ay madalas na tumutok sa mga problema at palakid na ating kinaharap. Sa halip na umasa sa ating sariling karunungan, hinihimok tayo ng Awit 37:5 na ilagak ang ating mga plano sa mga kamay ng Diyos. Ang pagsasakatawid ng ating mga plano sa Kanya ay isang anyo ng pagsusuko, isang pag-amin sa ating kahinaan, at ang ating pangangailangan sa Kanya. Sa mga pagkakataong tila ang mga bagay ay hindi umuusad, ang ating pagtitiwala sa Kanya ang nagdadala ng kapayapaan at katiyakan. Ang subtemang ito ng pagtitiwala at pagsusuko ay nagpapakita ng ating mga plano kahit gaano pa ito kahusay sa ating pananaw, ay walang halaga kung wala ang gabay ng Diyos.
Sa ating mga lakad, ang pagkilala sa kanyang mga layunin at ang pagnanais na sundin ang kanyang kalooban ay nagiging susi sa ating tagumpay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, dapat tayong humini ng kanyang patnubay at pahintulot. Ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay ay handang tumulong sa atin, basta tayo ay handang magtiwala sa Kanya. Habang tayo ay naglalakbay sa buhay, nagiging mahalaga rin ang pagkakaroon ng pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Ang awit 56:3-4 ay nagtuturo sa atin na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng takot. Sa mga pagkakataong tayo ay naharap sa mga pagsubok, ang ating pananampalataya ay nagiging sandigan. Sa panahon ng krisis, maaari tayong makaramdam ng takot, pagdududa at kawalang katiyakan. Ngunit ang mga talatang ito ay nagsasabi sa atin na sa kabila ng lahat, ang Diyos ay kasama natin. Siya ang ating kalasag at kanlungan, ang nagbibigay lakas sa ating puso. Kaya't sa oras ng takot, dapat natin ipaalala sa ating sarili na ang Diyos ay higit pa sa ating mga takot. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng kapayapaan. Ang ating mga isip at puso ay dapat maging handa na tanggapin ang Kanyang mga layunin, kahit na ang mga ito ay hindi tugma sa ating mga inaasahan. Sa mga pagkakataong tila walang pag-asa, naroon pa rin ang Kanyang mga pangako na nagaanyaya sa atin na magpatuloy sa pagtitiwala sa Kanya. Sa huli, ang Kawikaan 3:5-6 ay nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng ating mga desisyon. Ang mga talatang ito ay nagtuturo na hindi tayo dapat umasa sa ating sariling kaalaman at karunungan. Sa halip, dapat tayong kumapit sa Kanya, humingi ng Kanyang gabay at pagkilala sa Kanyang mga daan. Ang ating mga landas ay magiging mas maliwanag at puno ng mga biyaya kung tayo ay sunod sa Kanyang mga utos at nagtitiwala sa Kanyang plano para sa ating buhay. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, naway maging matatag ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ang ating pagsasagawa ng tiwala at pagsusuko sa Kanya ay hindi lamang nagdadala ng mga biyaya sa ating buhay, kundi nagiging liwanag din sa iba. Sa mundong puno ng pangamba, tayo ay tinatawag na maging mga tagapaghatid ng pag-asa at pagtitiwala sa ating Diyos na may kapangyarihan. Ipagkatiwala natin ang ating mga lakad sa Kanya at Siya ang gagawa ng lahat ayon sa Kanyang kalooban. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Sa awit 56:3-4, tayo ay hinikayat na sa gitna ng takot at pagsubok, dapat tayong tumingin sa Diyos bilang ating kanlungan. Kadalasan, ang buhay ay puno ng mga hamon at hindi inaasahang pangyayari na nagdudulot sa atin ng takot at pag-aalinlangan. Sa mga sandaling ito, mahalaga na alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya ay nagdadala ng kapayapaan na hindi may paliwanag. Kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, madalas tayong naguguluhan at nag-aalala tungkol sa hinaharap. Ang ating isipan ay puno ng mga anokong na katanungan. Narito ang paalala mula sa awit 56:3-4. Kahit na ako'y matatakot, sa iyo'y magtitiwala ako. Ipinapakita nito na ang ating takot ay hindi dapat maging hadlang sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sa halip, dapat natin itong gawing pagkakataon upang palakasin ang ating pananampalataya. Sa panahon ng pagsubok, ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging sandigan. Ang mga pangako ng Diyos ay matatag at hindi nagbabago. Siya ay laging nariyan upang bigyang lakas tayo. Ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi lamang isang simpleng aksyon. Ito ay isang proseso ng pagsuko at pag-amin na hindi natin kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Sa buhay, may mga pagkakataong ang mga plano natin ay hindi natutuloy ayon sa ating inaasahan. Sa mga ganitong sitwasyon, ang awit 37:5 ay nagsasabi, "Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala sa Kanya, at gagawin Niya ang lahat." Ang talatang ito ay nag-udyok sa atin na ipagkatiwala ang ating mga plano at pangarap sa Diyos. Ang pagsasagawa ng tiwala sa Kanya ay hindi lamang nagbubukas ng daan para sa Kanyang mga layunin, kundi nagbibigay din sa atin ng katiyakan na ang Kanyang mga plano ay mas mabuti kaysa sa ating mga iniisip. Minsan, ang ating pag-unawa sa mga pangyayari ay limitado. Sa kabila ng ating mga pagsisikap, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagtitiwala. Ang Diyos ay may mas mataas na pananaw at mas malalim na kaalaman sa ating mga sitwasyon. Ang Kanyang mga layunin ay hindi lamang para sa ating kabutihan, kundi para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya't dapat tayong magtiwala na ang Kanyang mga desisyon ay laging para sa ating ikabubuti, kahit na hindi natin ito agad na naunawaan.
Sa Kawikaan 3:5-6, tayo ay sinabihan na huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman, kundi sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay kilalanin. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkilala sa Diyos sa lahat ng ating desisyon. Madalas tayo nahuhulog sa bitag ng sariling talino, iniisip na kaya nating solusyonan ang lahat. Ngunit ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. Kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, ang ating mga landas ay magiging tuwid at puno ng biyaya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng liwanag at direksyon sa ating mga buhay. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, mahalaga na isama natin siya sa ating mga plano. Ang pagkilala sa Kanya ay hindi lamang nagdadala ng katiyakan, kundi nagbibigay rin ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang ating tiwala sa Diyos ay nagiging gabay upang tayo ay makapagpatuloy sa ating mga layunin. Sa kabuuan, ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay isang sining ng pagsuko at pananampalataya. Sa mga panahon ng takot, pagsubok at pagdududa, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos. Ipagkatiwala natin ang ating mga lakad sa Kanya at hayaan natin siyang kumilos sa ating mga buhay. Ang Kanyang mga plano ay tiyak na mas maganda kaysa sa ating inaasahan. Sa ating mga desisyon, dapat tayong magtiwala sa Kanyang patnubay at sa gayon ang ating mga landas ay magiging tuwid. Ang kapayapa at lakas na nagmumula sa ating pagtitiwala sa Kanya ay hindi matutumbasan ng kahit ano. Sa bawat hakbang kasama natin ang Diyos at Siya ang ating liwanag sa madilim na daan. Sa ating pagninilay sa Kawikaan 3:5-6 na nagsasabing, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala sa Kanya at gagawin Niya ang lahat. Ating makikita ang malalim na mensahe tungkol sa pagtitiwala at pagkilala sa Diyos sa ating mga desisyon at hakbang sa buhay. Sa mundong puno ng kaguluhan, takot at hindi tiyak na hinaharap, ang mga salitang ito ay nagsisilbing liwanag na nagbibigay gabay sa ating mga puso at isipan. Madalas nating nararanasan ang mga pagkakataon na naguguluhan tayo sa mga desisyon na dapat nating gawin. Sa ating mga karanasan, may mga pagkakataon tayong umaasa sa ating sariling kaalaman, kakayahan at karanasan. Ngunit ang talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na lumayo sa ganitong pananaw. Sinasabi nito na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng hakbang, kundi isang aktibong pagsasuko ng ating mga plano at desisyon sa Kanya. Dito, makikita natin na ang tunay na pagtitiwala ay nangangailangan ng lakas ng loob na isuko ang ating mga ninanais at hayaan ang Diyos na manguna sa ating mga daan. Minsan, ang mga plano natin ay hindi nagiging ayon sa inaasahan. Maaring dumating ang mga pagsubok na nagiging sanhi ng takot at pangamba. Sa ganitong mga sitwasyon, ang awit 56:3-4 ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kapag ako'y natatakot, ako'y magtitiwala sa iyo. Ang mga salitang ito ay nagpaalala sa atin na kahit kaano pa man kalalim ang ating mga takot, mayroong Diyos na handang tumulong at umalalay sa atin. Ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan sa gitna ng ating mga pagsubok. Ang pagtitiwala sa Kanya ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng takot, kundi ito ay ang pagpili na hindi hayaan ang takot na humadlang sa ating pananampalataya at pag-asa sa Kanya. Kasama ng mga takot at pagsubok, may mga pagkataon ding nagiging mahirap ang pagkilala sa tamang daan. Ang buhay ay puno ng mga desisyon na nagdadala ng mga pagbabago sa ating mga buhay. Sa mga pagkataong ito, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging mas mahalaga. Ang Kawikaan 3:5-6 ay nag-uudyok sa atin na huwag umasa sa ating sariling kaalaman kundi sa gabay ng Diyos. Ipinapakita nito na sa ating mga desisyon, dapat natin isaalang-alang ang Kanyang mga prinsipyo at mga aral. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya, ang ating mga landas ay magiging tuwid at puno ng mga biyaya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi madali, lalo na kung ang ating mga sitwasyon ay puno ng uncertainty. Ngunit ang mga talatang ito ay nagbibigay ng pagkaasa at katiyakan. Ang Diyos ay laging nariyan, handang tumulong at manguna. Ang ating mga plano ay maaring magbago, ngunit ang Kanyang layunin para sa ating buhay ay nananatiling totoo. Ang Kanyang mga daan ay mas mataas kaysa sa ating mga daan, at ang Kanyang mga kaisipan ay higit pa sa ating mga kaisipan. Kaya't sa bawat hakbang na ating ginagawa, mahalaga na ipagkatiwala natin ang ating lakad sa Kanya. Sa ating pagninilay na ito, naway mapagtanto natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang pagsusuko ng ating mga plano sa Kanya ay hindi lamang nagdadala ng kapanatagan,
kundi ito rin ay nagiging daan para sa kanyang mga plano na may sakatuparan sa ating buhay. Huwag tayong matakot na magtiwala sapagkat ang Diyos ay tapat at Siya ay gagawa ng lahat para sa ating kabutihan. Sa mga susunod na sandali, tayo ay dadako sa isang panalangin kung saan tayo ay magpapahayag ng ating mga puso at isusuko ang ating mga lakad sa Panginoon. O Diyos na makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito, nagdadala ng mga pasanin, pangarap at pag-asa sa aming mga puso. Sa iyong mga salita, natutunan naming ipagkatiwala ang aming mga lakad sa iyo. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, sa bawat desisyon na aming gagawin, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming gabay at liwanag. Sa mundong puno ng kaguluhan at hindi tiyak na mga bagay, kami ay lumalapit sa iyong mga bisig, naglalagak ng aming mga pangarap at plano sa iyong mga kamay. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at nag-aalinlangan, tulungan mo kaming muling balikan ang mga salita ng iyong kasulatan. Ipinapangako mo sa amin na kung kami ay magtitiwala sa iyo, ikaw ay kikilos sa aming mga buhay. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, sana'y maramdaman namin ang iyong presensya. Sa mga sandaling kami ay nawawala ng pag-asa, ipaalala mo sa amin na mayroon kaming Diyos na handang makinig at sumuporta. Sa mga oras ng takot at pagkabalisa, bigyan mo kami ng lakas ng loob na lumakad ng may tiwala. Tulungan mo kaming ipagkatiwala ang aming mga pangarap at ambisyon, kahit pa ito ay tila imposibleng makamit. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, hayaan mo kaming makatagpo ng kapayapaan sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Ang mga pangako mo ay hindi kailanman nagkukulang at kami ay nagtitiwala na sa tamang panahon, ikaw ay kikilos sa paraang hindi namin inaasahan. Panginoon, sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging maingat kami na hindi mawala sa aming isipan ang iyong mga aral. Sa bawat desisyon na aming gagawin, tulungan mo kaming maging matalino at magkaroon ng pananampalataya na ikaw ang patnubay. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng pag-asa at pananampalataya kahit sa mga pagkakataong kami ay natatakot at naguguluhan. Sa aming mga pamilya, mga kaibigan at mga komunidad, itinuturo mo sa amin ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa mga panahon ng hidwaan at hindi pagkakaintindihan, naway maging halimbawa kami ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Ipagkatiwala namin sa iyo ang aming mga relasyon, na sana'y mapanatili ang kaalaman na sa kabila ng aming mga pagkaiba, kami ay isa sa iyong mga mata. Tinuturuan mo kami na mahalin ang isa't isa at sa pagmamahal na ito, kami ay magtatagumpay. Panginoon, sa bawat pagsubok na dumarating, kami ay nagtitiwala na may dahilan ang lahat. Sa mga pagkakataong kami ay nadidismaya, naway makita namin ang iyong mga kamay na nagtatrabaho sa aming mga sitwasyon. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang mga pangarap na tila malayo at ang mga hangaring tila mahirap abutin. Alam naming sa iyong mga kamay, ang lahat ay posible. Bigyan mo kami ng lakas na patuloy na mangarap, kahit na ang mga bagay ay tila malayo sa aming mga kamay. Panginoon, kahit nasa gitna ng bagyo, kami ay humihiling na ikaw ay patuloy na maging aming kanlungan. Sa mga oras ng pangangailangan, naway hindi kami matakot na lumapit sa iyo. Ipinagkatiwala namin ang aming mga takot at ang mga pagduda. Naway matutunan naming ibuhos ang aming mga damdamin sa iyo, na alam namin hindi mo kami hatulan, kundi yakapin sa aming mga kahinaan. Sa aming mga komunidad, naway maging liwanag kami sa mga nangangailangan. Ipagkatiwala namin sa iyo ang aming mga kakayahan at ang mga pagkakataon na may pakita ang iyong pagmamahal sa iba. Sa bawat pagkilos namin, naway makilala ang iyong pangalan at ang iyong kabutihan. Sa mga simpleng bagay, naway makapaghatid kami ng pag-asa at lakas sa mga tao sa paligid namin. Panginoon, sa paglalakbay na ito, kami ay humihingi ng iyong tulong. Ipinagkatiwala namin ang aming mga plano, ang aming mga pangarap at ang aming mga ambisyon. Naway ang lahat ng aming gagawin ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa mga pagkakataong kami ay mahirapan, tulungan mo kaming manatiling matatag at magtiwala sa iyong mga pangako. Panginoon, sa bawat hakbang na aming paglalakbay, kami ay humihingi ng iyong liwanag upang magbigay ng direksyon sa aming mga landas. Sa mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming makatagpo ng mga pagkakataon upang matuto at lumago. Naway hindi kami mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong mga plano para sa amin. Sa mga sandaling kami ay nahuhulog, ipaalala mo sa amin na ang bawat pagkatalo ay pagkakataon upang bumangon muli at mas maging matatag.
Panginoon, sa mundong puno na ng mga pagsubok at hamon, kami ay nagtatanong kung bakit mangyayari ang mga bagay na hindi namin naunawaan. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming maghanap ng mga sagot sa iyong mga salita. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga tanong at ang mga bagay na tila walang kasagutan. Sa bawat pagdududa, naway maramdaman namin ang iyong presensya na nagbibigay ng kapanatagan sa aming mga puso. Sa aming mga pamilya, naway maging matibay ang aming ugnayan sa isa't isa. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga alalahanin at mga hinanakit. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aaway o nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, sana'y bigyan mo kami ng kaalaman na pahalagahan ang bawat isa. Naway matutunan namin ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa mga magagandang pagkakataon, kundi lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Panginoon, kami rin ay humihiling na buksan mo ang aming mga puso at isipan sa mga tao sa paligid namin. Sa mga nangangailangan ng tulong, naway mahanap kami ng pagkakataon upang maipakita ang iyong pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay nakatagpo ng mga tao na may mga pasanin, bigyan mo kami ng lakas at tapang na maging kanlungan para sa kanila. Naway sa simpleng mga kilos ng kabutihan, may parating namin ang iyong liwanag at pagmamahal. Sa mga komunidad na aming kinabibilangan, naway maging inspirasyon kami sa mga tao. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga kakayahan upang makagawa ng mabuti. Sa mga proyekto at mga gawain naglalayong makapaghatid ng pagbabago, sana'y makapagbigay kami ng pag-asa at lakas sa mga tao. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway makita ang iyong pagkilos sa aming mga buhay at sa mga buhay ng iba. Panginoon, sa mga pagkakataong kami nalulumbay o naguguluhan, huwag mo kaming pabayaan. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga damdamin sa iyo na alam namin hindi mo kami hahatulan. Sa mga oras ng pangangailangan, naway maramdaman namin ang iyong yakap at pag-ibig na nagbigay ng lakas sa amin upang ipagpatuloy ang laban. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga takot at pagdududa at sana'y matutunan naming ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Panginoon, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Sa bawat pagsubok na dumarating, naway hindi kami mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na lumapit sa iyo na may tiwala at pananampalataya. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng mga tao sa aming paligid na makapagbibigay ng gabay at suporta. Sa huli, Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyo. Sa aming mga puso at isipan, naway maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Naway ang lahat ng aming gagawin at magiging desisyon ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sa mga pagkataong kami ay mahihirapan, tulungan mo kaming manatiling matatag at magtiwala sa iyong mga pangako. Kami ay lumalapit sa iyo na may pag-asa at pananampalataya, na ang aming mga pangarap at ambisyon ay magiging kasangkapan sa iyong layunin. Salamat sa iyong walang kondisyong pagmamahal at sa mga pangako na aming tatanganan. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming kinabukasan at ang lahat ng aming mga pangarap. Naway patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakbay. Amen. Nais ko sanang magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama sa atin sa ating devotional ngayon. Ang mensahe na ito ay hindi lamang isang simpleng paalala, kundi isang paanyaya upang ipagkatiwala ang ating mga lakad sa Panginoon. Sa ating mga paglalakbay sa buhay, madalas tayo nakakaranas ng mga pagsubok at hamon. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, mahalaga ang ating pagtitiwala sa Kanya. Alalahanin natin na ang Diyos ay hindi natutulog o nagpapabaya. Siya ay laging nariyan, handang tumulong at gabayan tayo sa ating mga desisyon. Kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, nagiging mas maliwanag ang ating mga landas. Ang bawat hakbang na ating ginagawa, kahit gaano ito kaliit o kalaki, ay may kahulugan sa Kanya. Ngunit paano natin tunay na may pagkatiwala ang ating mga lakad sa Kanya? Una, kailangan nating maging tapat sa ating sarili at sa Diyos. Ang katapatan ay nagpapalalim ng ating relasyon sa Kanya. Kung may mga bagay tayong pinagdaraanan, huwag tayong mag-atubiling ibahagi ito sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ang ating mga takot, pagdududa at mga pangarap ay dapat ipagkatiwala natin sa Kanya. Dito nagsisimula ang tunay na pagtitiwala. Pangalawa, mahalaga ang pag-aaral ng Kanyang salita. Sa banal na kasulatan, makikita natin ang mga pangako ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya at nag-aaral ng Kanyang mga turo, unti-unti nating maunawaan ang Kanyang mga plano
para sa atin. Ang Diyos ay may magang plano para sa bawat isa sa atin at ang mga plano niya ay puno ng pag-asa at kinabukasan. At panghuli, huwag nating kalimutan na ang ating mga desisyon ay dapat nakabatay sa kanyang kalooban. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, tanungin natin ang ating mga sarili. Ito ba ay ayon sa kanyang kalooban? Kapag tayo ay nagdesisyon na sumunod sa Kanya, makikita natin ang Kanyang mga kamay na nagtatrabaho sa ating buhay. Sa ating pagwawakas, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na patuloy na manampalataya at magtiwala sa Diyos. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok na dumarating. Tandaan ninyo na ang Kanyang mga pangako ay totoo at Siya ay tapat sa Kanyang salita. Kaya't ipagkatiwala natin ang bawat aspeto ng ating buhay sa Kanya. Kung kayo ay naantig sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Ang inyong suporta ay mahalaga at nakakatulong upang may parating ang mga mensahe ng pag-asa at pananampalataya sa mas maraming tao. Kayo rin ay maaari ring magkomento sa ibaba kung paano ang mensaheng ito ay tumama sa inyong puso. Nais naming marinig ang inyong mga kwento at karanasan. Huwag kalimutan na ang ating komunidad ay lumalaki at patuloy na nagiging mas makapangyarihan sa ating sama-samang pananampalataya. Ibahagi ang inyong mga paglalakbay sa amin at maging bahagi ng ating pamilya sa pananampalataya. Sa huli, naway patuloy tayong magtulungan at magsuportahan sa ating mga lakad sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya at tiyak na gagawin niya ang lahat para sa ating kabutihan. Salamat sa inyong pagsama sa amin ngayon at naway pagpalain kayo ng Diyos sa bawat hakbang ninyo sa buhay. Hanggang sa muli.